Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Ika-15 ng Oktubre taong 2013, niyanig ng magnitude 7.2 na lindol ang Central Visayas kung saan pinakang napuruhan ang Bohol. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit 200 ang nasawi habang tinatayang nasa 600 pamilya o 3 milyong katao ang naapektuhan ng malakas na lindol. Nasira rin po ang mga lumang simbahan na naging bahagi na ng mayamang kasaysayan. 3 taon na po ang nakalilipas, maaaring sa ilan ay sariwa pa rin ang mga alaala ng trahedya. Ngunit ang mahalaga nang ibabaw ang katatagan ng mga Pilipino upang patuloy na bumangon mula sa dagok ng nakaraan. At sa puntong ito naman po, balik po tayo sa lagay ng ating panahon. Unahin po natin ito pong datos ng pag-asa tungkol dito sa major dams na binabantayan po natin sa bahagi ng Luzon. Kasama po dito ang Angat, Magat at ganun din ang Pantabangan. Unahin po natin sa Angat Dam na matatagpuan po natin sa Bulacan. Kahapon po nagkaroon po yun ng pag-akyat sa water level na umabot ng 0.38 meters. Kaya naman naitala po dito ang 197.93 meters. At maidagdag ko na rin po, mahigpit na binabantayan din ngayon ito pong La Mesa Dam dahil po yan sa inaasahang mga pag-ulan na dadalhin ng bagyong Karen. Dako naman tayo dito sa Magat Dam, dyan po yan sa Isabela. In the past 24 hours mula po kahapon, nagkaroon po yan ng increase in water level na umabot ng 0.17 meters. Kaya naman, as of 6 a.m. kahapon, nagkaroon po yan ng 187.92 meters. At panghuli natin sa Pantabangan Dam, dyan naman yan matatagpuan sa Nueva Ecija. Nagkaroon din po ito ng pag-akyat sa level ng tubig na umabot naman ng 0.21 meters. At base po dito sa latest information ng pag-asa, meron po itong 197.21 meters. Ngayon naman, silipin po natin ang inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon para po sa Baguio City. Asahan po ninyo ang 14 to 19 degrees Celsius at makakadagdag pa po sa lamig ng panahon ang mga hangin na dadalhin po nitong papalapit na bagyong Karen. Kaya doble ingat po dyan sa mga residente. Dito naman sa Metro Manila, inaasahan po natin bahagya pong bababa ang temperatura. Yan po 23 to 28 degrees Celsius. Ang pinakamataas na temperatura, posible pong maranasan naman sa Puerto Princesa. Maaaring maglaro po yan sa pagitan ng 25 to 31 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Visayas para sa Tacloban 25 to 31 degrees Celsius at kapareho po niyan ang inaasahang agwat ng temperatura sa Iloilo, Bacolod at ganun din sa Metro Cebu. At panghuli po natin dito naman sa Mindanao area. For Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Inaasahan din po natin yan dito sa bahagi ng Zamboanga. Para naman sa Metro Davao, mararanasan po ang 24 to a possible high of 33 degrees Celsius. Ngayon naman, silipin na rin po natin ang inaasahang lagay ng panahon sa mga susunod na araw base po dito sa 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin po natin sa Baguio City, paghandaan po ninyo ang mga pag-ulan at bugso ng hangin bukas. Magpapatuloy po ang mga pag-ulan pagsapit ng Lunes and by Tuesday naman po mararanasan na po ninyo ang improvement sa lagay ng panahon. Dito naman sa bahagi ng Metro Manila, paghandaan din po natin ang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Simula po yan Sunday until Monday. Pagsapit naman ng Tuesday, inaasahan po natin na muling magpapakita si Haring Araw. Check naman natin dito sa Metro Cebu. Maulang linggo po ang mararanasan pero pagsapit po ng Lunes at ng Martes ay muli namang bubuti ang lagay ng panahon sa temperatura nga abot ng 24 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman tayo makakaranas ng generally fair weather conditions. Simula po yan Sunday at magpapatuloy until Tuesday. At panghuli po natin dito naman sa may Zamboanga City, mainit po ang panahon dahil ang temperatura posible po yung umakyat ng hanggang 33 degrees Celsius. Bagamat magpapakita si Haring Araw, posible pa rin ang pagkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi.
Sa ibang balita, panibagong kaso ng Zika kinumpirma ng Department of Health sa Makati at Mandaluyong isang 27-year-old na babae and 42-year-old male ang nagpositibo sa virus. Dahil dito, umabot na sa 17 kaso ng Zika ang naitatala ng DOH sa Pilipinas ngayong taon. Gaya po ng dengue, ang Zika ay isang sakit na naipapasa rin dahil sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Nanawagan naman ng DOH sa publiko na magdoble ingat at agad na kumonsulta sa doktor kung sakaling makaramdam ng mga sintomas. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.